So guys, sa video na to, sasagutin natin yung tanong na how do you increase your CPM and RPM on YouTube? Kung content creator ka, malamang natanong mo na rin to kasi syempre, isa sa mga big goals natin ay kumita ng pera sa paggawa ng YouTube videos. Ang pinaka-direct na nakaka-apekto dito is yung CPM at RPM. Ibig sabihin ng CPM ay cost per mil or yung amount ng revenue na pumapasok sa YouTube per 1,000 views. Yung RPM naman is revenue per mil na ibig sabihin is yung amount ng revenue na nakukuha mo personally per 1,000 views. Basically, yan yung after magkaltas ni YouTube. So ganito, mag-start tayo sa medyo boring papunta sa exciting, okay? Basically, yung CPM at RPM mo ay nakadepende sa audience, niche, geography, at runtime mo. Explore natin tong apat na categories at alamin natin kung ano yung mga pwede nyong gawin ngayon para mapataas yung kinikita nyo sa YouTube channel. Okay, number 1, audience. Ito yung mga taong actual na nanonood ng videos mo at sobrang importante nito kasi may mga channels na maganda yung audience nila at meron namang hindi ganun ka-engage. Iba pa to sa niche na pag-usapan natin mamaya. Basically, gusto natin ng high quality audience. Yung mga viewers na loyal fans talaga ng content mo at talagang nag-interact sa mga videos na pinapost mo. Maraming channels dyan na low quality ang audience. Yung tipong nanonood nga pero wala naman talagang pakialam sa'yo o sa sinasabi mo. Kaya nagiging problema sa mga advertisers. Yung advertisers kasi nagbibid sa mga videos ng mga creators. At kung makita nila na pag nagbid sila sa channel mo wala naman talagang conversions, hindi sila magbibid ng mataas. So as a result, bababa yung CPM at RPM mo. Kaya ang gusto talaga natin is i-encourage silang mag-like, comment, and share ng video at makapag-build ng personal na connection sa kanila. Kung kaya mong gawin to, isa to sa mga unang steps para mapataas yung revenue na nakukuha mo per 1,000 views. Okay, next is yung niche mo. At sobrang importante nito kasi syempre, yung willingness ng advertisers na magbayad depende rin sa niche ng channel mo. Basically, ito yung subject ng videos na pinopost ng channel mo. Kunwari, yung gaming channel na nagpapakita lang ng gameplay ng isang laro ay mas mababa yung CPM at RPM compared sa channel na nakafocus sa, let's say, business or finance. Kaya isang madaling paraan na kumita ng mas malaki sa channel mo is i-shift ng konti yung type ng content na ginagawa mo. Historically, yung mga niches na sobrang taas ng CPM at RPM sa YouTube ay ang finance, real estate, cars, beauty, makeup, business, at health. Maraming ad dollars ang ini-invest sa industries na to. Kaya ang resulta, mas mataas yung bidding ng mga company sa mga ganitong klaseng views. Kaya tataas talaga yung CPM at RPM mo. Ngayon, ang downside dito is mas mahirap makuha ang ganitong klaseng views. Mas konti talaga yung mga taong interesado sa mga niche na to. Kaya malamang kung pipili ka dito, bababa din yung views na makukuha mo. Kung pipili ka naman ng mas general na topic na well-liked ng karamihan tulad ng food or gaming, mas marami kang makukuhang views. Pero syempre, mababa pa rin ang kikitain mo. Lalo na kung titignan mo magkano ang kita mo per 1,000 views. Ako fan ako ng paggawa ng evergreen content sa kahit anong niche. Ito yung mga videos na talagang hinahanap ng mga tao. Kasi usually mga ganitong videos, maganda yung performance kahit sobrang tagal na at pwede kang kumita ng passive income mula dito. Pagdating sa niche mo, importante rin na pumili ka ng niche na family friendly. Kapag family friendly ang content mo, ibig sabihin advertiser friendly rin to. At mas maraming advertisers ang pwedeng mag-bid sa videos mo. Maraming topics ang talagang hindi ko gagawa ng content. Ayoko nang banggitin dito kasi baka sabihin nila meron nun dito sa video. So yeah, definitely keep that in mind. Pangatlo, geography. Basically, ito yung kung nasan yung audience mo. Gusto mong kumita ng mas malaki sa channel mo, kailangan mong i-target yung high RPM countries. Ito yung mga bansa na gumagastos ng malaki sa advertising dollar. Kaya tataas din yung CPM at RPM mo. So usually, ito yung mga English-speaking countries gaya ng US, Australia, UK at Canada. And yeah, kung ang content mo ngayon is nakatarget sa ibang country at gusto mo ng madaling paraan para pataasin yung RPM mo, ito na yun. English ang best na language para gumawa ng content. Kasi syempre, naiintindihan ka ng buong mundo. So yeah, kung kaya mong gumawa ng content na pwede sa mga bansang to, siguradong tataas yung kita mo. Para magawa mo yan, mag-isip ka ng content kung saan interesado yung mga tao sa bansang yun. At iwasan mo yung mga topics na sikat naman sa ibang countries. So, panghuli is yung runtime. Hindi ito yung simpleng haba lang ng video mo. Mas komplikado pa doon. Kaya explore natin ng mas detalyado. Ito yung magiging pinaka-importante at siguro pinaka-interesting part ng video na to. Kung gusto mo ng immediate boost sa RPM mo, para sa akin ang pinakamadaling gawin is mag-produce ka ng mahabang videos. And yeah, alam kong mahirap gumawa ng mahabang videos kasi isipin nyo guys, meron kang mga 2 o 3 minute videos. Malamang isa o dalawang ads lang ang napapakita ni YouTube sa mga video na yon. Pero kung meron kang let's
say 30-minute video, kaya nilang maglagay ng at least 5 or 6 na ads. Ibig sabihin, mas maraming ads ang makikita sa bawat view. At dahil doon, tataas din yung CPM at RPM mo. I recommend na gumawa kayo ng videos na more than 8 minutes. Yun kasi yung threshold para makapaglagay ng ads sa gitna ng videos nyo. Sobrang importante nito. Kaya mapapansin nyo na yung mga habang videos have way higher RPM at CPM kumpara sa maikling videos. Kunwari, tignan natin tong videos na ginawa ko sa main channel ko. Naka-upload na to for over 2 years. And as you can see, naka-generate na to ng around $36,000 in revenue. Meron na siyang 2.4 million views, kaya isa to sa most viewed videos ko sa channel. Punta tayo dito sa revenue section. Makita nyo na dahil nasa business or finance niche tong video na to, ang CPM ay nasa $38.92. Sobrang taas niyan at karamihan dyan galing sa skippable video ads. Yung RPM naman para sa video na to is $14.92. Ibig sabihin, for every 1,000 views, kumikita ako ng $14.92. On average, simula nung ma-upload to. Punta naman tayo sa monetization section. Kita nyo naka-on yung monetization and that's definitely something you need. At kung pupunta ka sa ad types, meron tayong display ads syempre. At naka-enable din ang skippable at non-skippable video ads. Dapat naka-on talaga pareho yan. And in terms sa location ng video ads, since 21 minutes tong video na to, pasado to sa 8-minute threshold para makapaglagay ng mid-roll ads. Kaya syempre, naka-check na yung before video at after video ads. Pero naka-enable din yung during video. Click natin yung manage mid-roll. May ad na nakaset sa 12 minutes in, tapos isa pa sa pinakadulo ng video. Now, kung gusto ko talagang i-optimize to para kumita ng mas malaki, magdadagdag pa ako ng mas maraming ad placements. Hindi naman ibig sabihin na magkakaroon ng ad sa bawat placement. Pero magandang strategy yung maglagay ka ng ads bago yung mga importanteng part ng video. This way, manonood pa rin yung mga tao. Panoorin man nila yung ad o skip, pero for sure, hindi sila mag-exit sa video. Pero iwasan mong maglagay ng ad sa mga spots na nakakalito. Prioritize mo yung mga spots na nagbibuild ng anticipation. Gusto ko tong option na plays automatically. Click mo lang yan, tas matik na siyang maglalagay ng mid-rolls para sa'yo. Sobrang galing ng YouTube algorithm. Alam nila talaga kung paano mag-optimize nito. Kaya karamihan ng video ko, automatic yung paglalagay ng ads. Kung gusto mong maglagay ng manual ad break, punta ka lang sa timestamp, tapos click mo yung plus ad break. Isa pang sobrang importante is yung retention. O pwede kang gumawa ng mahabang videos, pero kung boring o di naman maganda, hindi pa panoorin ng mga tao hanggang sa dulo. Ang recipe para sa legit na winner video is mahaba-haba siya, tapos mataas ang viewer retention. Ibig sabihin, talagang pinapanood ng mga tao yung buong video. At matagal silang nakastay sa YouTube. Kaya mas maraming ads ang mapapakita sa kanila. What I recommend guys is to monitor the view retention. So, ganito yung graph niyan. Pinapakita niyan kung ilang percent ng viewers ang nanonood pa rin at a certain time code. Kung may mga big dips sa content mo, sa future videos, iwasan mo na yung ganung part. Or pwedeng punta kayo dito sa editor, tapos remove nyo yung portion na yon. Pero syempre, gawin mo lang yun kung may sense pa rin sa timeline ng video mo. Yeah, basically, the longer na mapapapanood mo yung mga tao, the more minutes silang nanonood, mas malaki yung kita. I also recommend na i-organize mo yung videos mo sa kanya-kanyang playlist. Depende sa category or niche para ma-encourage yung mga viewers mo na mag-binge watch. Tapos syempre, mag-i-increase din yung oras na ini-spend nila sa panonood ng content mo. Anyways, I hope nakakuha kayo ng value from this video at sana ma-apply nyo yung mga tips na to para madagdagan yung income sa channel nyo per 1,000 views. Nakaka-excite makita na tumaas yung RPM at CPM numbers, diba? Napag-usapan natin yung mga bagay na pwede nyong gawin ngayon para lumaki yung kita nyo. Thank you so much for watching guys. Kung na-enjoy nyo tong video, make sure na i-hit yung like button and don't forget to subscribe for more content like this. Dito sa channel na to, marami kaming content to help you start and grow your business. Salamat ulit at takit sa next video.